Matapos ipamana sa atin ni Quan Chi ang kanyang pambihirang abilidad na nagawang tapusin ng halos 49 na katao sa isang iglap lang, this chapter 61 ay may pamagat naman na news reporter kung saan masasaksihan naman natin kung papaanong walang kahirap-hirap na nilampaso ni Quan Chi ang grupo nila Hayakawa. At ang cover for this chapter ay si Denji na nakakadena ang mga kamay na para bang hinahalin tulad siya sa isang sleeve o alipin. Kaya hindi ko na patatagalin pa, this is Mr. Damon Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to sa mga bangkay na puppet ni Santa. Ito nga ang naging aftermatch o resulta matapos natapusin ni Quan Chi ang mga puppet na to. May kita din natin na merong ding mga leftovers sa mga puppet na to. At tinuluyan nga ni Halloween Fiend ang mga puppet na hindi tuluyang namatay. At bago pa makalayo dito si Cosmo o Halloween Fiend ay pinagsabihan nga siya ni Ping Chi na bawal lumayo sa kanilang grupo. At kailangan na rin nila makasunod agad kay Quan Chi. Pero may unexpected nga siya ditong nakita. Dahil narito pala si Kobine, Violence at Kishibe na hinihintay palang makalayo si Quan Chi dito sa apat na pins. At inutusan niya nga ang dalawa na pumunta na rin sa department store at asikasuhin ng mga puppet na nandoon dahil siya na raw ang bahala sa apat na nandito. At si Ping Chi naman na hindi nababahala sa presence ni Kishibe ay agad na ginamit ang ability neto na makita ang mga devil na pinagkontratahan ni Kishibe. At nalaman niyang ang mga devil na pinagkontratahan ni Kishibe ay ang Claw, Knife, Needle Devil. At may pagka-dangerous nga raw ang mga devil na kinaibigan neto. At bukod doon, wala na raw special pa kay Kishibe dahil kakaunti na lang raw ang parte ng katawan niya na pwede pang magamit as a contract. Kaya wala raw dapat katakutan, which is mali nga ang judgment niya para kay Kishibe dahil masyado niyang minamaliit ang mga devil hunter na wala nang kakayahang makipagkontrata pa. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga puppet ni Santa na patuloy rin ang pagpasok sa loob ng department store. At bubalik na nga sa eksena kay Quan Chi at sa grupo nila Denji na may kita nga nating nasira na naman ang ginagamit na weapon ni Quan Chi at hindi nagawang makontain ng sandata niya ang mga impact sa pag-swing neto kanina. Pagkatapos na niagaran siyang kumilos at sinipa si Denji papaitaas na hindi man lang nila nagawang masundan ng mga kilos ni Quan Chi. Susubukan sanang atakihin ni Kusakabe at Tamaki si Quan Chi pero pumuporma pa lang sila ay isang iglap lang tinamaan agad sila ng panibagong pag-atake neto. Makikita nga nating halos sabay lang ang pagbagsak nilang tatlo na agad namang inactivate ni Yoshida ang kanyang devil contract pero bago pa tuluyang makapag-activate ito ay nagawa na siyang masipa ni Quan Chi na nagawa naman netong masangga. Sa lakas ng impact neto ay napatalsik na lang si Yoshida at nung nagkaroon na ng sapat na distant mula sa isa't isa ay agad netong pinalabas ang octopus niya na nagpalabas naman ng ink na nagsilbing smoke screen niya. Makikita nating kalmado lang dito si Quan Chi na bigla namang sumulpot si Yoshida mula sa gilid niya para subukan atakihin ng Blight Spansana neto. Pero nagawang masipa ni Quan Chi si Yoshida gamit ang spinning back kick at tinamaan nga ito sa panga. At expected na nga ni Quan Chi kung anong mga possible movement ang gagawin ni Yoshida simula nung magpakawala ito ng smoke screen. Sa sobrang lakas ng pagtama neto ay nawalan agad ng malay si Yoshida at nabitawan pang sandata neto na nagawa namang saluin ni Quan Chi. At nang akmang tutuluyan niya na sana ito ay may tumawag nga sa kanya at ang tumawag sa kanya ay si Kishibe at sinabing it's been a long time na mukha nga magkakilala silang dalawa at dito ay tuluyan na nga siyang huminto sa pag-atake. Ito nga ay dahil hawak-hawak ni Kishibe ang dalawa sa mga babae ni Quan Chi at mukhang ginawa niya pa itong mga hostage niya. Dito nga ay nagawa na makabangon ni Denji at ipinakita naman si Power na nakabagsak na. Kaya inutusan naman ni Kishibe ang dalawa na bantayan ng dalawang fin na hawak niya at patay nito kung may gagawin itong kakaiba. Kaya sinabi agad ni Denji na bumangon na nga itong si Power. At pagbangon nga neto ay sinabi niyang siya raw ay nagpapatay-patayan at ang galing nga raw niya. Kaya napasabi na lang si Denji na wikang hindi nga daw magandang ginawa niya. At si Quan Chi naman na mukhang nakukuha na agad ang gustong iparating ni Kishibe ay agaran itong umupo malapit sa lamesa. At dito nga ay makikita nating umupo na rin si Kishibe malapit kay Quan Chi at napapatingin na nga lang silang dalawa sa mga gusali. Nagsalita nga dito si Quan Chi na wikang nasaan raw ang dalawa pang fiend na kasamahan niya at ang dalawang fiend na tinutukoy ni Quan Chi ay nagawa nga makatakas mula sa kanya. Pero ang iba pang mga devil hunter ay napapalibutan na ang department store na kinalalagyan nila. Kaya anytime raw ay mahuhuli na rin sila. At once na natapos raw sila sa pag-clean up ng mga puppet ay huhulihin nga raw itong si Quan Chi at wag rin itong magtatangka na masama. Pero sinabi na lang ni Quan Chi
Quan Shi na parang hindi na raw ito ang mad dog na Kishibe na nakilala niya. Ito raw ba dahil nilagyan na siya ng collar ng public safety. Kaya naging literal na aso na raw ito. Habang siya ay may dinudukot sa kanyang tuxedo ay sinabi nitong matanda na raw siya at 50 anyos na. At sa sumunod na pahina ay may kita natin ng isang papel na dinukot niya mula sa tuxedo na may wikang Makima is listening. Habang sinasabi niya mga katagang matagal na raw siyang natanggalan ng pangil. At nakita nga ito ni Quan Shi. Kaya sinabayan niya na lang si Kishibe at nagsalita na lang din ito na ang mga devil hunter raw ay maagang namamatay bago pa nila marating ang pagtanda. Kaya pinayuhan niya ito na mag-retire na habang kaya niya pa. Pero hindi sang-ayon si Kishibe na mamuhay na lang sa pension pagkatapos mag-retire. At pagkatapos niyang ibaliktad ang papel ay meron namang nakasulat na we can do what I say and I will let you go. I can guarantee your safety. Habang sinasabi niya naman ang katagang siya raw ay nagkakaedad na. Kaya ang retirement ay mas kinatatakutan niya pa kaysa sa mga devil. Kaya sinabi na lang ni Quan Shi na hindi raw ito agad tatanda kapag marunong itong sumabay sa panahon. Pagkatapos nun ipinakita ni Kishibe ang nakasulat sa papel na wikang going to kill Makima. Will tell you everything if you will help. Kaya dito ay mas lalong naging seryoso ang pag-uusap nila at minanggit ni Quan Shi ang tungkol sa balita. Meron nga raw siyang type na news reporter sa umaga at lagi niya raw itong pinapanood at binibili niya pa ang mga magazine na kasama ito. Pero isang araw daw ay na-expose ito sa kanyang totoong edad at pagkatapos nun ay parang iyon ang naging silbing pintuan niya para ma-expose pa siya sa mas maraming issue. Pero lagi pa rin itong lumalabas sa morning news kahit pa marami na itong issue. Pero hindi niya na muling pinapanood pa ang mga programa na ito. Hindi raw dahil sa nagbagong reporter na ito, kundi dahil nagbago ang pag-iisip niya. At dagdag niya pa rito na ang sekreto nga raw sa masayang buhay ay ang pagiging ignorante ay isang kaligayahan. Kaya mas mabuti raw na maging mabuting aso ito at ito ang payo niya bilang isang dating katrabaho. At ang gusto nga ipahiwatig ni Quan Shi kay Kishibe ay wag na nga itong makisangkot pa kay Makima at wag nang pakialaman pa ito. At mas mabuti raw na sumunod siya palagi sa mga nakakata sa public safety. At sa ganoong paraan ay mabubuhay pa siya ng matagal. At nung nakukuha na nga ni Kishibe kung anong gustong iparating ni Quan Shi, bigla nga may isang figure ng tao na naglalakad at may baril nga ito. At dito nga ay makikita natin si Aldo na tinutukan ng baril si Denji habang nakatalikod ito. Kaya agad sinipa ni Kishibe si Denji para hindi ito tamaan ng bala. Nang dahil doon nakawala ang babae ni Quan Shi at nagawa namang ipin down si Denji na naging hudyat para kay Quan Shi na agara naman sila nagpalitan ni Kishibe ng kamao. Ngunit makikita nating tumama ang kamao ni Quan Shi kay Kishibe at dito na nga nagtatapos ang chapter 61.